Napakalaki po ng bahagi sa buhay natin ng mga salita. Kaya be very careful with your words. We have been bombarded with so much words, bold words, written words, fake words, digitally transmitted words, text message words, letter words, lahat po. At ang salita po ay makapangyarihan. Words can be so creative and destructive. Kay dami na po ang nasirang mga relasyon dahil sa mga salitang binitawan. Nakapag binitawan mo na yung salitang yon, kailanman ay hindi mo na pwedeng mabago. Lalo tigit itinext mo na pwede mong pagbalikan. Kaya yung mga ganong mga salita, dapat binubura na yon. Pero kung titingnan po natin, yung po bang salita ng tao at salita ng Diyos? Ate, meron po bang pagkakaiba yung salita ng tao at salita ng Diyos? Meron po. Ano po ang kaibahan? Mas ma-importante ang salita ng Diyos. Okay, mas importante ang salita ng Diyos. Ganito po. Sino po rito ang mga dalaga? Taas ang kamay. Mga dalaga. Huwag mahiya. Yan, dalaga. Iisa? Dadalwa? Ayan, talaga namang gagalitin na naman tayo. Ito na naman kayo. Sino po ang mga dalaga? Ayun, lumabas. Dalaga, dalaga. Ikaw ba, ate, pag may bumanat sa iyong, ang buhok mong along-alon at ang iyong amoy na parang pinipig na parang bagong bayo at ang iyong ngiting pang letseplan ang dating, I love you. Maniniwala ka agad? Hindi po. Bakit naman? Yun po ay pangbabola lang. Ha? Pangbabola. Nambobola. Yun po ang unang masasabi natin, human words can be abused. Human words can be misused. Can be used to exploit other people. Kaya yun ang pagkakaiba. Human words and actions are different. Magkaiba. Pero ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay masasabi natin yung salita at yung gawa ay iisa. Kaya sabi ng Panginoon, there be light. Nagkameron ng liwanag. Sabagat ang kanyang salita at gawa ay iisa. Kaya naman napakapangyarihan ng salita ng Diyos. Bakit ganun na lang ang dating sa atin ng salita ng Diyos? Sapagkat sabihin po natin, the authority of the Word of God comes from the union of the action and words. Gaano po kakapangyarihan ang salita ng Diyos? Well, pag kayo po'y nangumpisal sa pare, at sinabi niyo lahat ng iyong mga nagawang kasalanan, well, ang sasabihin ng pare sa bandang huli, gagamitin niya ang salita ng Diyos at pinatatawad kita sa lahat ng iyong mga nagawang kasalanan sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Sigalpot ang inyong mga kasalanan. Tanggal, pinatawad. Very powerful. Ano pa ho? Mamaya po sa misa, itataas ko po yung tinapay. Pagtaas ko ng tinapay, kuya, ano mangyayari dun sa tinapay? Magiging po siyang katawan ni Kristo. Yun. Magiging po siyang, parang nagulat, magiging po siyang katawan ni Kristo. Pag tinaas ko yung alak, anong mangyayari?
Magiging po siyang dugo ni Kristo. Wow, okay. So yun ang ating pananampalatayang Katoliko. After the consecration, kapag sinabi ng pare, "This is my body, this is my blood," nagiginang katawan at dugo ni Kristo. Very powerful. Ilang beses na tayong nakinig ng sermon na tayo po'y parang tinamaan at kayo naluluha-luha. At sasabihin nyo, si Father naman, pinatamaan kami. Sa palagay niya po yung pare nagpapatama? Paminsan-minsan po. Uy, ang galing sumagon. Opo, tama po yan. Talagang paminsan-minsan kasi meron po akong nakita sa misa ko. Talagang numero 1 Marisol, Marimar, di pinatamaan ko ng kaunti. Marites, pinatamaan ko. Talagang sabi ko, Siapol, Kabig, first prize. Pagkatapos ng misa ay lumapit, Father, congratulations po sa sermon nyo. Ang galing nyong magpatama. Tinamaan po silang lahat. Ay, sabi ko, Diyos ko, yung pinatatamaan ko, hindi tinamaan. Kaya sabi ko po, matuwa po kayo kapag yung salita ng Diyos ay tumatama sa inyo. Sabagat ibig sabihin, buhay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sa araw pong ito'y may pinatamaan ang Panginoon sa kanyang mga salita, ang mga eskribas at mga pariseyo. Napakaanghang na binitawan ng Panginoon ng salita. Kung babaybayin natin ang banal na kasulatan, what are the harshest words uttered by the Lord? They are against scribes and Pharisees. Ang sabi niya, kayo'y ipokrito, plastic, tupperware, permaware. Maganda sa kapagkaharap, pag sa talikuray, sinisiraan ka na. Maganda ang salita, pero ang gawa ay malayo sa kanilang sinasabi. Mga kapatid, sa banal na ebanghelyo, gumamit ang Panginoon ng halimbawa ng isang talinhaga na masabi nating mirror parable. At itong mirror parable na ito'y patama. Parang pag narinig mo'y para kang nagsalamin. At ito po ang binitawang salita ng Panginoon. Meron 2 anak, sinabihan ng tatay, pumunta ka sa bukid, gumawa ka sa ubasan. Sabi nung panganay, ayoko po. Pero nagbago ang isip, sumunod. Yung nakababata, yun din ang sinabi, anak, pumunta ka sa ubasan. At ang sabi, opo. Pero hindi naman pumunta. Kaya ang tanong, sino doon ang gumawa ng kabutihan at sumunod? Yung nakakatanda. Mga kapatid, tawagin po natin yung unahin po muna natin ay yung sumagot ng oo, pero hindi naman pumunta. Ito po ay yung mga oo mula sa nguso, pero wala sa puso. Ito po ay naglalarawan sa mga eskribas at mga pariseyo na matagal nang tinawag ng Panginoon. Sila na laman ng simbahan, sila na memorize ang Bible, sila na laging naroon sa templo, pero ang buhay nila'y malayo sa Panginoon. Sila yung umoo, pero yung kanilang gawa ay malayong malayo. Plastic, tupperware, permaware. Mga kapatid, yung pangalawa naman po, yung mababanggit po natin yung panganay na nagsabing, ayoko po, pero nagbago ng isip at sumunod. Ito po ay naglalarawan sa mga makasalanan na buong buhay nila ay malayo sa Diyos. Buong buhay nila is a forever no to the invitation of God. Sino po yung mga yan? Publikano, prostitute, yung mga makasalanan, na forever ay malayo sa Diyos.
pero nagbago ng buhay. Sila po ay yung mga suminsay, pero nagbalik loob. Binigyan ng Panginoon ng pansin yung mga nagkasala, pero sila'y nagbalik loob. Mga kapatid, tatlong bagay lang po ang gusto kong bigyan ng pansin sa ating banal na ebanghelyo. Una po ay ang katotohanan, kulang ang salita. Kulang ang mga nobina. Kulang ang mga rosaryo. Kulang ang mga misa para ipahayag natin kung gaano natin mahal ang Diyos. Words are never adequate. It must be always accompanied with words, with actions. Our fine promises must be translated into fine performances. Our fine words must be translated into the fine deeds. Our words to become authoritative must be backed up with corresponding action. Kaya walang kwenta yung pagbabawal ng mga nanay at tatay sa inyong mga anak kung nakikita sa inyo ay ang masama. Kung nakikita sa inyo ay yung mga ipinagbabawal mo. Ayun, isang araw sabi, anak, wag na wag kang magkakara. Hindi nyo alam kung may nagkakara pa rito, yung tao at agila. Anak, ayaw kung magsusugal ka. Masama yan ng pagsusugal. Opo. Pag uwi ng bata, nakita yung nanay, nasa tungitan. Ayun, nagtutungit maghapon. Kaya nga po, yung salita mo, dapat may kasamang mga gawa. Noong unang panahon po, akala ko ang pagiging magaling na pare ay yung pagkakaroon ng magaling na sermon. Napanood ko sila Father Sunny Ramirez, malangit nawa ang kanilang kaluluwa, si Father, yung mga magagaling mag-sermon na mayapa na rin. Sila po yung aking mga idol. Sabi ko, one of these days, sana po'y maging katulad po nila ako. So, dumating po ng panahon, naging nga po akong TV personality. Mimisa ako sa Channel 2, Channel 4, Channel 9, Channel 13, lahat ng channel na pagmisahan ko na. Pero it dawned on me, the ministry of the praise is not just giving homily. Nakita ko pong napakaraming mga taong mga may sakit. Namit ko si Father Corsi Ligaspi at sabi ko, sana magkameron ako ng gift of healing. At true enough, na-aksidente po ako noong 1994, nabaluktot ang aking daliri, at naging kamukha na ng kamay ni Jesus. April 8, 1994, binigay sa akin ang regalo ng pagpapagaling. I have seen lots of miracles, lots of healing. And this is the reason why kamay ni Jesus was built. Because of the testimonies and the people who have helped me. Ito po. Akala ko po yun na ang pinakang the best na ministry ng pare. I celebrated my 25th anniversary as a priest. May lumapit po sa aking madre at sabi sa akin, Father, ang galing ng sermon mo. Sana po makita sa buhay mo. Nako, ay talagang akyat po ang dugo sa ulo ko at talagang sabi ko, nako, ay makakapatol yata sa madre. At talaga pong na-high blood ako. Pero nang nahimasmasan ako, well, I took it as a challenge. Na ang pagiging pare ay hindi lang pagiging magaling magsermon. Hindi lang yung pagiging magaling na healer. The best priest is the one who translate his homily into his action. Ang tunay na homilya, sabi ni the late Archbishop Lagdameo, na kapag ang paring nagsesermon, ang unang tinatamaan ng sermon,
That's the best homily. Kaya now, kung tatanungin niyo ako, what is the ministry, the best ministry of the priest? Is witnessing. When I can become a Bible to you, when I can make a difference in your life, when my life becomes a living homily to you, then that's the best. Na yung mismong salita kong binibitawan ay nagiginang gawa. And that's the best homily ever when you can translate your homily into action. Kaya ano po ang ating mensaheng nakapalaman? Na sana po ang pananampalataya natin hindi lang sa salita. Hindi lamang sa mahabang panalangin, kundi makita sa buhay na mga gawa. Pangalawa, kitang-kita po sa banal na ebanghelyo ang larawan ng Diyos. Na ang mukha po ng Diyos is a God of million chance. Nagkamali yung dalawang parehong palpak eh. Kung titingnan natin, parehong sinaktan ng damdamin ng tatay. Sabi ng isa, ayoko po. Foul disposition. Pero sumunod. Yung pangalawa naman, sinabi niya, opo, pero hindi sumunod. Hypocrisy. Plastic. Tupperware. Kaya naman, pareho po silang pumalpak, pero pareho silang pinatawad ng kanilang Ama. This is the picture of God. He is a God of million chance. Bumagsak ka, tumayo ka, bumagsak ka, tumayo ka, bumagsak ka, tumayo ka, bumagsak ka, tumayo ka, bumagsak ka. Tanga mo na, hindi ka na natuto. Pero kahit na magkaganon, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos at bibigyan tayo ng libo-libo, milyong-milyong pagkakataon para po tayo ay makapagbalik loob. That's the second message that you can bring home. Hindi binibilang ng Diyos yung pagkakamali mo. Hindi mahalaga yung mga kapalpakang ginawa mo noon. Ang mahalaga ay yung pagbabago. And the third lesson of the Holy Gospel, opo, lahat po tayo tinatawagan na sumagot ng oo sa kalooban ng Diyos. But many times in our life, okay, many times in our life, we partly say yes, but we partly say no. But the good news is, there is a glimmer of hope. We can change. The biggest room in the whole world is the room for change. You can change for the better. Parang bola, you can bounce back. Pag dribble mo, pwede mong ibalik. At sa buhay din po natin, ganyan, we can change for the better. Mga kapatid, ano po ang masasabi nating pangatlong mensahe? The call of conversion. Lahat po tayo tinatawagang magbago. Magbago ng ating pananaw. Magbago ng ating tingin sa mundo. Yes, you cannot change your husband. You cannot change your wife. You cannot change your children. You cannot change the situation you are in. You are hurt, you are broken, you are sick, you are down. But you can change your perspective. You can change your mentality. You can change how you look at reality. Pwede mong baguhin yan. Mga kapatid, the third message is conversion. Siguro po ay narinig na po ninyo ang pangalang Thomas Merton. Si Thomas Merton po, at the age of 14 years old, ay naging ulilang lubos. At the age of 20, naging po siyang komunista. At the age of 26, siya po ay nagkameron ng magandang trabaho. Pero isang araw po, pagkatapos ng kanyang graduation, siya po ay naglunoy sa kasalanan.
Sa kanya pong libro na Seven Story Mountain, ay binanggit niya na naglunoy siya sa pita ng laman. Pero nagising siya na hindi kompleto ang buhay niya. That there is something wrong with his life. And that was the start of his conversion. The first manifestation or first step of conversion is the feeling of the dissatisfaction in life. Makakaramdam ka na hindi kompleto ang buhay mo. Makakaramdam ka na hindi kompleto at kulang ang buhay mo. Isa lang ang kulang, si Jesus sa buhay mo. The second experience of Thomas Merton is there is that kind of trigger event. That trigger event that sparked the light and that gives him fire so that he can change his life. Binigyan po siya ng pagkakataong makita niya ang kanyang nakalipas na buhay. Kaya naman sabi niya, hindi ko po kayo nakikilala, Lord, pero gusto ko na pong magbago ng buhay. There will be a trigger event. May mangyayari sa buhay mo at may mangyayari kung saan hihilahin kang pabalik ng Panginoon. Yung hindi mo ay magiging oo. Yung iyong malayong pagtugon ay magiging malayang pagtugon. And then the third phase of conversion is you move. Is a movement to do a decision to change your life. Nagagawa ka na ng konkretong gawain to change your life. Si Thomas Merton, hindi Katoliko, pumasok ng simbahan. Nagdasal at sabi niya, Lord, hindi ko kayo kilala. Marami akong nagawang kasalanan sa inyo, pero gusto ko kayong makikilala. That was the start. Thomas Merton left everything and became a Trappist monk. And he became a priest, a spiritual writer, mystic, at napakarami niyang sinulat na spiritual books. Mula sa kanyang pagiging komunista, mula sa kanyang pagiging makasalanan, his life is a forever no. But when he experienced the trigger event, he became a new person. Mga kapatid, lahat po tayo may nagagawang pagkakamali, pagkakasala, kapalpakan. It's not too late to change. It's not too late to come back to the Lord. It's not too late to forgive. It's not too late to start your new life. And I think today is the beginning of the rest of our life. The moment is now and the place is here. Sumagot ka na ba sa kanyang panawagan? Sana ang oo mo ay hindi galing sa nguso mo, kundi yung oo mo galing sa puso mo. Amen and amen.